Kakatapos pa nga lang umulan dito sa amin, kaya nanguha kami ng buko sa gubat o tinatawag na bayoko sa ibang lugar. Sa inyong lugar po ba, ano po ang tawag nito? Papunta pa nga lang kami sa gubat kung saan kami mangunguha, pero may nadaanan na kami dito sa gilid ng kalsada na umaakyat. Hindi ko nga inaasahan na makakakita kami dito, pero sabi ng tita ko ay meron daw talaga dito at minsan nga ay nasa kalsada pa. Dito na nga kami dumaan para maghanap pa at sa hindi kalayuan ay nakakita pa kami ng isa pero medyo maliit pa. Malinis naman itong kanal kasi tubig ulan lang naman dito ang dumadaloy. Wala naman na nga kaming nakita kaya naman dumaratso na kami dito sa gubat para maghanap sa mga puno. Dito nga pala sa amin mahahanap ang mga buko sa taas ng mga puno lalo na kung kakatapos palang umulan. Napakadali nga lang naman hanapin basta talasan mo lang ang mga mata mo. At ang maganda pa ay hindi mo kailangan maghanap sa gabi kasi kahit umaga dito sa amin ay nagsisilabasan sila at umakit pa sa puno. Sa ibang lugar daw kasi mahahanap ang mga buko sa ilalim ng mga puno at mga dahon at sa gabi lang din sila nagsisilabasan. May nakita nga pala ako ditong isang buko pero masyadong maliit pa kaya naman hindi ko muna kinuha para matupad pa niya ang kanyang mga pangarap. Halos puro nga puno at mga ligaw na damo dito sa aming pinaghahanapan kaya medyo nakakatakot din baka may ahas. Napapansin ko nga ang ibang mga buko ay sumusuksok sa madidilim na parte kaya kung hindi mo talaga tititigan ay hindi mo makikita. Ang iba naman ay nasa mataas na parte ng puno pero kahit ganun ay nagagawa niya ng paraan. Madala nga kami makakita ng buko at konti pa nga lang yung nakukuha namin. Kahapon daw kasi ay may mga nanguha rin dito na mga taga dito sa amin at ginawang pulutan. Paboritong pulutan nga ito ng mga manginginom dito sa amin kasi bukod sa masarap ay libre pa. May nakita nga pala kami ditong ibang klaseng snail pero hindi naman yan dito kinakain sa amin pero sa ibang lugar daw ay kinakain yan. Habang busy nga kami sa paghahanap ng buko ay may nakita kami ditong bahay ng bubuyog na kapag nasugod ka dito ay kalintura ang abot mo. Sa mga hindi pa po nakakakita nito, ganito po ang itsura ng buko sa malapitan. Ang masarap nga na luto dito ay adobo sa gata, sisig, prito o di kaya naman ihawin. Exotic food nga ito kasi hindi naman lahat kayang kumain ito at ang iba nga hindi naman alam na kinakain to. Kahit ako noon hindi ko naman alam na kinakain pala to at andiri pa nga ako kasi bago pa lang sa akin. Pero nung natikman ko ang lutong adobo sa gata nito, nasabi ko na masarap din pala. Etong mga buko palay, ang mga kinakain lang naman ito ay ang mga dahon kaya malinis naman po ito. At matatagpuan talaga sila sa mga lugar na malamig katulad ditong mapuno at madamo. May nakapagsabi nga na kapag mayroong buko sa isang lugar ay ibig sabihin maganda pa ang environment. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng buko o kaya mo rin bang kumain ito? Nung unang vlog ko nga nito ay maraming nag-comment na hindi naman daw ito kinakain sa kanila pero dito sa Bicol ay paborito ito ng mga manginginom lalo na masarap din ito ulamin. Ang paboritong luto ko nga dito ay adobo sa gata na maanghang. Kaya kung hindi mo pa nasusubukan matikman to, say na ito para magluto ka at hindi mo talaga pagsisisihan. Medyo marami na nga rin palang nakuha namin kaya naman umuwi na kami. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog. Abangan nyo po ang part 2.